Isang promising na estudyante sa kolehiyo ang naglaho pagkatapos ng kanyang shift sa isang lokal na ice cream shop. Pagkalipas ng ilang araw, ang kanyang pira-piraso at nilapastang katawan ay natagpuan sa liblib na kabundukan ng Japan. Isang krimen na napakarahas kaya niyanig nito ang buong bansa. Lumipas ang mga taon, lumamig ang mga lead at bagaman isang sospek ang kalaunang pinangalanan. Ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay ay nanatiling nababalot ng misteryo. Ito ang nakapanghihilakbot na hindi nalutas na kaso ni Hiro. Noong November 6, 2009 noon, malalim sa kabundukan ng Hiroshima Prefecture, isang lugar na mas kilala sa mapayapang pag-akyat sa bundok at pagpitas ng kabote kaysa sa mga kwentong katatakutan. Ngunit sa araw na iyon, isang bagay na lubhang nakakabahala ang lumitaw. Isang lalaki ang nasa kakahuyan malapit sa Mount Karyo, isang magandang bundok na nasa pagitan ng hangganan ng Hiroshima at Shimain prefectures. Nandoon lang siya para sa mga kabote, walang kakaiba ngunit may isang kakaibang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa gitna ng mga tuyong dahon, nakita niya ang tila ulo ng tao. Noong una marahil ay inakala niyang niluloko lang siya ng kanyang paningin, ngunit habang lumalapit siya, ang malagim na katotohanan ay pumasok na. Ito ay isang pugot na ulo ng babae na nakahiga lang doon at nakalantad sa malamig na hangin na taglagas. Agad na tinawagan ang mga pulis at ang sumunod ay isang eksena na nang iwan kahit sa mga batikang investigador na nangangatog. Ang natitirang bahagi ng katawan ay kalaunang natagpuan, nilapastangan sa mga paraang halos masyadong nakakapangilabot para ilarawan. Ang mga paa at kamay ng babae ay pinutol. Ang kanyang mga suso ay kinuha mula sa kanyang dibdib at sa loob. Ang kanyang mga organs ay wala na. Ang kaso ay naging headline sa buong Japan, hindi lang dahil sa kung gaano ito karahas, kundi dahil din sa kung gaano ito kakaiba at tila walang saysay. Sino ang makakagawa ng ganito at bakit ang katawan ay kalaunang kinilala sa pamamagitan ng autopsy? Ang biktima ay isang 19 anyos na estudyante sa kolehiyo na nagngangalang Hirasawa Miyako. Halos 2 linggo na siyang nawawala, huling nakita sa Hamada City doon sa Shimain Prefecture. Sino si Miyako at paano ang kanyang buhay ay humantong sa isang tragic at marahas na wakas? Si Miyako ay orihinal na mula sa Sakaide City sa Kagawa Prefecture. Matapos ang high school sa Takamatsu Commercial High, itunuloy niya ang mas mataas na edukasyon sa University of Shimane. Noong tagsibol na iyon, lumipat siya sa isang student dorm sa Hamada City, malayo sa tahanan, ngunit puno ng mga pangarap. Sabi ng mga taong nakakilala sa kanya, siya ay masayahin at matalino. Bagaman kung minsan ay masyado siyang nag-aalala sa tingin ng iba sa kanya, mahilig siyang mag-aral ng mga wika, lalo na ang English. Sa katunayan, pagkatapos ng isang homestay sa United States, lalo pa siyang nahumaling dito. Pinangarap niyang bumuo ng hinaharap sa paligid ng hilig na iyon. May mabuting puso rin si Miyako. Nag-volunteer siya sa isang international circle sa paaralan at nakatuon sa mga isyu tulad ng pandaigdigang kahirapan at gutom. Ilang linggo lang bago ang kanyang kamatayan noong huling bahagi ng September, nagbigay siya ng isang presentasyon sa Ingles sa isang International Peace Conference na ginanap sa kanyang university. Hinahangaan siya ng kanyang mga professor. Minamahal siya ng kanyang mga kaibigan, ganoon siyang uri ng tao, masipag, maalalahanin, puno ng layunin, kaya balikan natin ang gabi ng kanyang pagkawala. Noong October 26, 2009 noong gabing iyon, si Miyako ay nagtatrabaho sa isang part-time shift sa isang ice cream shop sa loob ng isang local na shopping center.
isang lugar na tinatawag na Yumtown Hamada sa Hamada City. Nakunan siya ng security footage bandang 9:15 PM na nakasuot ng black and white stripe na damit na may black leggings. Iyon ang huling pagkakataon na nakita siya ng lahat na buhay. Ang kanyang university dorm ay mga 2.5 kilometer ang layo mula sa shopping center na iyon. Hindi madali ang paglalakad at ang daan ay madilim at paakyat. Karaniwan itong aabuti ng 30 hanggang 40 minuto sa paglalakad. Maraming estudyante ang nakikihagi sa taxi, nakikihati sa pamasahe para makatipid sa oras at pagod. Ngunit si Miyako, pinili niyang maglakad at sinusubukan niyang mag-ipon ng bawat sentimong kaya niya sa pag-asang makapag-aral sa ibang bansa balang araw. Ganoon lang talaga siya, uri ng tao ang sabi ng ilan sa kanya mga kaibigan. Nagpaplano siyang lumipat ng trabaho mula sa ice cream shop patungo sa isang izakaya, isang uri ng tradisyonal na Japanese snack bar. Nakatakda sana siyang magsimula sa kanyang bagong trabaho sa ika-28 ngunit hiniling ng kanyang kasalukuyang manager na maghintay muna siya ng kaunti pa hanggang sa makahanap ng kapalit. Kaya nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa ice cream shop at pagkatapos ay naglaho siya. Nang hindi na siya makontak ng kanyang pamilya, nagsimula nang tumunog ang mga alarm bell. Tinawagan nila ang dormitory at nalaman na hindi siya nakabalik. May mali talagang nangyayari. Noong October 28, naghain ang kanyang mga magulang ng missing person report sa pulis. Pagkalipas ng ilang araw noong November 2, naglabas ang pulisya ng public alert kasama ang larawan ni Miyako. Isang opisyal na paghahanap ang inilunsad ngunit noong panahong iyon ay malayo na siya sa kung saan man inakala ng sinuman. Nang matagpuan ang kanyang pugot na ulo sa kagubatan noong November 6, nag-udyok ito ng isa sa pinakamalaking investigasyon na nakita ng rehiyon. Isang joint task force sa pagitan ng Hiroshima at Shimane Prefectural Police ang binuo. At ang paghahanap ay mabilis na lumawak. Mas maraming bahagi ng katawan ang nagsimulang lumitaw sa kagubatan. Ang kanyang katawan or torso, isa sa kanyang mga hita, ang kanyang kaliwang bukong-bukong at pagkatapos ay dumating ang isang bagay na mas nakakabahala. Ang mga piraso ng laman ng tao, mga fragment ng kuko at mga buto ay natagpuan sa dumi ng hayop sa malapit. Nagsimula ng kainin ng mga wildlife ang mga labi. Kinumpirma ito ng isang forensic autopsy na sinakal si Miyako. May mga marka ng cordon sa kanyang liig at mga pasa sa buong mukha niya na nagpapahiwatig na binugbog siya ng husto bago siya namatay. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng lagim. Sinabi ng isang investigator na kalaunan ang kanyang torso ay natagpo ang bahagyang sunog na may mga putol na paa at kamay at ang dalawang suso ay marahas na tinanggal. Wala na ang kanyang mga internal organs. Ang kanyang genital area ay sobrang napinsala. Kaya noong una ay hindi man lang nila matukoy ang kasarian ng katawan. Kinumpirma rin ang mga DNA test kalaunan na iyon ay si Miyako. At mayroong isang kakaibang detalye, isang piraso ng plastik na nakadikit sa kanyang dugoang katawan. Napag-alamang bahagi ito ng isang plastic bag na ginagamit ng NTT Docomo, ang uri na ginagamit nila sa paghahatid ng mga phone book. Tinunto ng mga investigador ang disenyo at pamamahagi ng plastik at natuklasan na galing ito sa isang 1995 delivery batch na ipinadala sa 5 lungsod sa Hiroshima Prefecture. Naniniwala sila na maaaring pagmamayari ito ng pumatay. At sa kabila ng laki ng investigasyon, ang pulisya ay laging humaharap sa pader. Nakatanggap sila ng mahigit 30 eyewitness tips, ngunit karamihan ay hindi konklusibo o talagang mali. May ilang tao na nagsabing nakakita sila ng puting Toyota sedan na sumusunod kay Miyako matapos niyang umalis sa shopping center.
Isang taxi driver ang nagulat na nakakita ng isang babaeng nakasuot ng katulad ng kay Miyako na kinaladkad ng dalawang lalaki malapit sa isang restaurant sa harap ng GR Hamada Station bandang 9:30 PM noong October 29. Ito ay isang nakakapangilabot na detalye ngunit muli walang kinahinatnan. Noong November 30, isang sapatos ang natagpuan sa tabi ng kalsada mga 500 meters mula sa dormitoryo. Umaasa ang mga investigador na pagmamayari ito ni Miyako, ngunit hindi ito makumpirma. Pagkatapos noong unang bahagi ng 2010, ang kaso ay formal na inuri bilang isang espesyal na investigasyon at nag-anunsyo ang mga otoridad ng Pabuya na aabot sa 3 milyong yen para sa anumang impormasyon na maaaring humantong sa pang-aresto. Hindi iyon karaniwan. Karaniwan ang ganoong pabuya ay inalalabas lamang kapag ang isang kaso ay malamig na sa loob nang hindi bababa sa 6 na buwan. Ngunit sa kasong ito, mabilis silang kumilos 3 buwan pa lamang matapos ang kanyang pagkamatay. Ipinakita nito kung gaano kadesperado ang mga pulis na makakahanap ng mga sagot. Noong April, mahigit 11,000 flyers ang naipamahagi na humihimok sa publiko na magbigay ng anumang pahiwatig, anumang lead. Pero pagdating ng 2012, 3 mahabang taon na ang lumipas mula sa tragic na death pagkamatay ni Miyako at wala pa ring mga sagot. October 26, 2012, ang araw na iyon ang nagmark ng Statute of Limitations para sa kaso. Opisyal na tapos na ang oras. Walang bagong ebidensya, walang suspect at walang justice. Sa Hamada City, tahimik na nagtipon ang mga tao, isang kandila ng pag-aalala ang itinirik para sa kanyang karangalan. Ang kanyang mga kaklase, kanyang mga profesor, mga kawani ng universidad, lahat sila ay tumayo sa katahimikan. Inaalala ang babaeng dating naglalakad sa mga pasilyong iyon na puno ng buhay at pangarap, ngunit kahit na nag-expire na ang Statute of Limitations, hindi sumuko ang pulis. Ang parehong Shimane at Hiroshima Prefectural Police ay nagpatuloy sa pamamahagi ng mga flyers, umaasa na may isang tao kung saan ang maaaring lumitaw pa rin. Mayroon silang isang layunin, ang mahuli ang taong gumawa ng ganoong hindi masabing bagay sa isang inosenteng batang babae. Pagkatapos noong 2016, nagkaroon sa wakas ng isang maliit na bahagi ng bagong impormasyon. Inihayag ng pulisya isang puntong noong mas naunang investigasyon. May isang babaeng lumapit. Sinabi niya na nakakita siya ng isang sasakyan na patungo sa bundok Mount Caryo noong November 4, 2 araw lang bago natuklasan ang mga labi ni Miyako. Ngunit muli, ang lead na iyon ay walang kinahinatnan. Isa pang dead end. At kapag ang mga cold case na gaya nito ay tumatagal ng husto, ang mga tao ay nagsimulang maghanap ng mga sagot sa ibang lugar. Kahit na sa mga supernatural. Noong taong din iyon, muling lumitaw ang isang kakaibang chismis, isa na nagsimula pa noong 2009. Isang programa sa TV ang pumunta sa pinangyarihan ng krimen para mag-film ng isang segment tungkol sa kaso. Habang nagre-record, isang misteryosong boses ang nahuli sa tape. Isang boses na ayon na marahil ay nakakapangilabot na katunog ng kay Miyako. Sabi nito, "Ang sakit-sakit, bakit ako lang?" Nagsimulang maniwala ang mga tao na ito ang espiritu ni Miyako na mananatili pa rin sa lugar. Humihingi ng tulong sa sakit, naghahanap ng mga sagot, ang iba naman ay nag-isip na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang na ang boses ay talagang nagmula sa isang babae sa malapit. Isang bystander na nagsabi ng ibang bagay. Sugoy hidugoto o napakasama nito na nagkukomento sa malagim na kalagayan ng pinangyarihan ng krimen. Gayon paman, kumalat ang kwento na parang wildfire. Gustong maniwala ng mga tao na sinusubukan pa rin ni Miyako na sabihin ang kanyang kwento kahit mula sa kabilang buhay. Ngunit isang tabi ang mga kwentong multo, ang investigasyon ay patuloy na umusad ng dahan-dahan.
ng matatag. Kalaunan ay naglabas ang pulisya ng mas maraming impormasyon. Ang mga uri ng garbage bags at pahayagan na ginagamit para itapon ang katawan ni Miyako ng National Police Agency Scientific Research Institute ay nakialam din para tumulong sa profiling ng suspect batay sa kanilang mga natuklasan. Napagpasyahan nila na ang salarin ay malamang na isang lalaki sa kanyang huling bahagi ng 20s hanggang 40s. Marahil ay kilala niya ng mabuti ang parehong rehiyon ng Shimane at Hiroshima. Isang tao na may malakas na koneksyon sa lupa, sapat na pamilyar para gumalaw sa paligid ng Mount Caryo sa gabi nang hindi napapansin. Nagsimula ring paliitin ng mga investigador ang kanilang focus. Tinatarget ang mga lalaking may mga naunang sexual offenses at pagkatapos sa wakas, isang pangalan ang lumitaw. December 20, 2016, 7 taon matapos ang pagpatay kay Miyako. Isang lalaki ang opisyal na kinilala bilang salarin. Siya ay kinasuhan ng posthumous ng pagpatay, paglapastangan sa bangkay at pag-abandona ng katawan. Ang kanyang pangalan ay Yoshihiro Yano. Ngunit may isang twist, patay na si Yano at hindi lang kamakailan. Namatay siya noong November 8, 2009, 2 araw lang matapos matagpuan ang katawan ni Miyako. Kaya ngayon, ang malalaking katanungan ay, sino ang lalaking ito? Paano siya konektado kay Miyako at paano ang isang taong patay na sa loob ng maraming taon ay makakasuhan ng pagpatay sa kanya? Ang buhay ni Yoshihiro Yano ay isang komplikadong buhay. Ipinanganak siya noong 1976 ang panganay na anak ng isang may-ari ng tindahan sa Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture. Ang kanyang buhay ay hindi naging madali. Matapos ang high school, nag-enroll siya sa isang prep school sa Kitayuksho City. Kalaunan ay nakapasok sa ikalawang dibisyon ng Kyushu Institute of Technology, ngunit hindi siya nagtagal. Huminto siya pagkatapos lamang ng 1 taon. Pagkatapos niyon, si Yano ay nagpalipat-lipat sa kung ano-ano. Sumali siya sa isang banda, tumutugtog ng drums, isang bagay na palagi niyang minamahal. Ngunit kapag tinatanong siya ng mga tao kung ano ang kanyang trabaho, sasabihin lang niya na siya ay isang freelancer. Walang malinaw na trabaho, walang malinaw na direksyon. Kaya sino nga ba si Yoshihiro Yano? Noong kanyang mga araw bilang estudyante, sinasabi ng mga tao na medyo gwapo siya. Ang uri ng lalaki na kinaiingitan ng iba. Ngunit sa likod ng panlabas na iyon, may sariling pinagdadaanan si Yano. Palagi siyang ikunukumpara sa kanyang nakakabatang kapatid, isang matagumpay na hairdresser na nagsimula ng sariling negosyo. Si Yano naman ay hindi kailanman nakahanap ng matatag na pundasyon sa buhay. Noong 2024, nagsimulang gumuho ang lahat. Naaresto siya at nasisentensyahan ng 3 taon at 6 na buwang pagkabilanggo dahil sa pagbabanta sa mga babae gamit ang kutsilyo at paggawa ng malalaswang gawain sa parehong Tokyo at Kitakyushu. Isang marahas na sexual predator. Matapos silbihan ang kanyang sentensya, bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Shimonoseki City noong 2009. Nakakuha siya ng trabaho bilang isang door-to-door salesman sa isang solar panel company. Ang trabaho ay nakakapagod. Nagbiro pa si Yano tungkol dito. Tinawag ang sarili na zombie mula sa lahat ng stress at pressure. Ngunit nakapagtataka, itinuturing siyang isang masipag na empleyado. Sa katunayan, na-promote siya bilang branch manager at inilipat sa Masuda branch sa Shimane Prefecture noong June 2009. Namuhay siya ng tahimik sa isang two-story company house, ngunit dito nagsimulang magkonekta ang mga bagay at magkaroon ng mas madilim na yugto. Natuklasan na noong gabing nawala si Miyako, October 26, isang surveillance camera malapit sa shopping center kung saan siya nagtatrabaho ang nakakuha ng isang sasakyang papaalis.
Ang sasakyang iyon ay kay Yano. Walang record na nagkita na sina Miyako at Yano noon, ngunit malinaw na noong gabing iyon, ang kanilang malandas ay nag-cruise at babaguhin nito ang lahat. Pagkatapos ilang araw lang ang lumipas, habang inululunsad ng pulisya ang public investigation, si Yano ay gumawa ng isang kakaibang pagbisita sa kanyang bayan. Sinabi niya sa isang kakilala ang isang bagay na lubhang nakakabahala na may nagawa siyang kahilahilakbot at hinahabol siya ng mga isang gang dahil sa isang babae. Noong panahong iyon, inakala ng mga tao na baka ang tinutukoy niya ay ang kanyang mga nakaraang krimen, ngunit kung babalikan, parang ito ay parang isang guilty confession. Mayroon pa, isang babae na nakatira malapit sa summit ng Mount Caryo ang kalaunang nagtestigo na noong madaling araw ng November 4, bago pa matagpuan ang katawan ni Miyako. Nakakita siya ng isang sasakyan na nakabukas ang mga headlight sa loob ng ilang oras mula 1 AM hanggang 4 AM. Hindi ito isang abalang daan. Ang sasakyang iyon ay nakapansin-pansin na. Nakapagtataka ang kanyang testimonya ay hindi lumabas hanggang sa lumipas ang 5 taon noong 2014. Pagkatapos noong gabi ng November 6 ang gabi ring iyon kung kailan opisyal na natuklasan ang mga labi ni Miyako, tinawagan ni Yano ang kanyang boss sa solar panel company at sinabi niya na kailangan niyang kumuha ng 2 araw na bakasyon. Iyon ang unang pagkakataon na humingi siya ng leave, hindi nag-atubili ang presidente. Si Yano ay palaging seryosong manggagawa. Ayon sa iba, sinabi niya sa mga tao na bibisitahin niya ang libingan ng kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng panahon, muling sinuri ng mga investigador ang lahat. At noong 2016, nahuli nila ang isang bagay na una nilang nakaligtaan. Ang plastic phone book bag na natagpuan kasama ang katawan ni Miyako. Hindi lang ito pinahagi sa Hiroshima Prefecture. Ipinamahagi rin ito sa Yamaguchi Prefecture kung saan nagmula si Yano. Sa parehong panahon, nagsimulang ipinatupad ng Japan ang N-System, isang automated vehicle license plate reader na kumukuha rin ng footage ng mga driver at pasahero. Isipin ito na parang isang smart CCTV system sa mga pangunahing kalsada at intersection. Nang suruin ng investigador ang mga record ng N-System, nakakita sila ng isang bagay na kahinahinala. Isang sasakyang tumutugma kay Yano ang nakitang bumabagtas sa mga susing lokasyon sa panahon ng pagkawala ni Miyako. Doon na mas lumalim ang pulisya. Noong tag-init ng 2016, binisita ng mga opisyal ang dating pinagtatrabahuan ni Yano at ang bahay ng kanyang pamilya. Noong October 28, niread nila ang bahay ng dating tinirhan ni Yano sa Masuda City. Bagaman patay na si Yano sa loob ng maraming taon, umaasa sila makakahanap ng anuman na maaaring naiwan. At nahanap nga sila. Mula sa isang taong malapit kay Yano, kinuha nilang isang USB flash drive. Pagkatapos noong November 22, nakuha rin nilang isang digital camera at sa unang tingin, ang parehong device ay tila burado na ang laman. Walang files, walang photos, wala. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Kapag nagbura ka ng files, hindi mo talaga ito binubura, inaalis mo lang ang daan na nagpahintulot sa mga normal na computer na ma-access ang mga ito. Ang data nandoon pa rin, nakabaon ng malalim sa memory. Nagtrabaho ang mga forensic experts at ang kanilang natuklasan ay walang iba kundi nakakapanghilabot. Mayroong 57 photo files na na-recover. Kabilang sa mga ito, ang mga graphic na larawan na nilapastang ang katawan ni Miyako. Isang kutsilyo sa kusina na may mantsa ng tila dugo na posibleng sandatang ginamit sa kanyang dismemberment. At sa isang larawan sa banyo, ang kurtina sa larawan ay kalaunang nakumpirmang tumutugma sa nasang sariling banyo ni Yano sa Masuda. Iyon na yun. Iyon ang smoking gun, ngunit sa kasamaang palad, hindi na magkakaroon ng pag-aresto dahil patay na si Yano. Noong hapon ng November 8, 2009, 2 araw lang matapos matagpuan ang mga labi ni Miyako, kumalat ang balita tungkol sa isang kakaibang aksidente sa kotse sa Chugoku Expressway, malapit sa isang parking area sa Mine City, Yamaguchi. Ang kotse ni Yano ay bumangga sa isang guardrail ng 3 beses bago ito nagliyab. Natagpuan siya sa driver's seat, sunog hanggang mamatay.
Ang kanyang ina na nakaupo sa passenger seat ay naitapon mula sa sasakyan at namatay din dahil sa kanya mga sugat. Ang parehong katawan ay ganap na nasunog. Ngayon, tungkol sa kamatayan ni Yano, marami pa ring debate tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa araw na iyon. Alam nyo nang suriin ng mga investigador nang mas malapit ang eksena ng banggaan, napansin nila ang isang kakaibang bagay. Walang mga brake marks, walang mga senyalis na sinubukan man lang ni Yano na ihinto ang sasakyan. Iyon ang magbunsod sa marami na maniwala na hindi lang ito isang aksidente. Nagsimula mag-isip ang ilan na ito ay isang pagpakamatay, isang huling pagtatangka na takasan ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. Nag-isip ang mga tao na matapos bisitahin ang libingan ng kanyang ama at tahimik na magdasal, nag-decide si Yano na tapusin na ang lahat at isama ang kanyang ina. Isang tragic dobling kamatayan para maiwasang mahuli. Noong panahong iyon, wala pang nag-uugnay sa pagkamatay ni Yano sa pagpatay kay Miyako. Inakala ng lahat na ang kanyang hiling para sa isang araw na bakasyon ay para lang makapagbibigay pugay sa libingan ng pamilya. Ngunit nang balikan ng mga investigador ang kanyang mga galaw noong unang bahagi ng November, isang pattern ang lumitaw. Si Yano ay kahina-hinalang nagpabalik-balik sa pagitan ng kanyang bayan at ng kanyang pinagtatrabahuan. Halos magbukhang may plano siya. Ang ilan ay nakakita na kakaiba na ang kanyang ina ay nasa kotse pa sa araw na iyon. Hindi ito mukhang isang simpleng biyahe para bisitahin ng pamilya o ang libingan. May kakaiba, parang planado. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng hinala, walang natagpo ang sulat kaya opisyal na pinasyahan ng pulisya na ito ay isang aksidenteng kamatayan. Ang lugar na iyon ng highway sa pagitan ng Main City Interchange at ng isang parking area ay kilalang mapanganib. Sa katunayan, noong 2013, isang kilalang TV personality, si Yakon Sakurosaka, ay namatay din sa isang aksidente sa kotse sa parehong bahagi ng daan. Kaya baka isa lang itong tragic accident o baka hindi. Kalaunan, noong December 20, 2016, isinumite ng Shimane at Hiroshima Police ang kanilang mga huling document sa prosecutor's office. Kinukumpirma si Yano bilang suspect. Ngunit dahil patay na si Yano, ang kaso ay isinara ng walang prosekusyon. Noong Enero 21, 2017, ang mga paratang opisyal na ibinasura. Matapos ang 7 mahahabang taon, narating din ng kaso ang wakas nito. Ngunit para sa marami, hindi pa rin ito parang hustisya. Ramdam nila ay huli na ang lahat. Nagsimulang tawagin ito ng mga tao na isang kaso kung saan ang mga pulis ay laging isang hakbang sa likod ng salarin. Kung ang mga bahagi ng katawan ay itinapon ng magkakaiba, paunti-unti sa kalat ng mga lugar, ang kaso ay maaring naging ganap na hindi malulutas. Halos isang perpektong krimen ito. Halos kapansin-pansin ang resulta ng kaso ay nagpapabago rin sa mga bagay sa lokal na lugar. Sa Masuda City kung saan nakatira si Yano, isa naming system ang ipinakilala para sa pagtatapon ng basura, lalo na para sa nasusunog na basura. Ngayon, kung may sinumang susubok na magtapon ng anuman na kahina-hinala, maaari itong matunton pabalik sa kanila. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala ng nangyari. At naniniwala ang ilan ng atensyon ng media mismo ang nagbigay diin sa pumatay na nagtulak sa kanya na itapon ang katawan ng minsanan dahil sa takot na mahuli. Ang panik na iyon ay maaaring ang naghahantong sa kanyang pagbagsak, ngunit kahit opisyal ng sarado ang kaso, hindi lahat ay kumbinsido. Ang mga online forums ay nag-uumapaw sa mga conspiracy theories, kinwestiyon ng ilan, mga internet users. Ang lahat, lalo na ang motibo ni Yano, hindi kailanman ipiniliwanag ng pulis kung bakit niya papatayin si Miyako. Walang record ng anumang personal na koneksyon, walang alam ng dahilan, ang lahat ay tila malabo. Ang ilang mga skeptiko ay nagmungkahi pa na si Yano ay isang scapegoat lamang, na ang USB at camera evidence ay maaring itinanim lamang. Ang iba naman ay lumayo pa. Nagmumungkahi ng isang madilim na teorya na si Miyako ay biktima ng isang snuff film. Ngayon, ang mga snuff film, kung maririnig nyo na ang termino, ay tumutukoy sa mga recording ng totoong buhay na pang-abuso at pagpatay at ibininta sa underground bilang baluktot na libangan.
May mga chismis, laging may chismis na ang mga naturang pelikula ay sinusuportahan ng mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan at naniniwala ang ilan na ang kalagayan ng katawan ni Miyako ang graphic na katangian ng krimen at ang misteryosong mga photo files ay tumutukoy sa isang bagay na mas madilim kaysa sa isang nag-iisang pumatay. Isang forum post ang nag-claim pa na ang Digicam ay nagdalaman ng mga video ng buong pagpatay. Bagaman, maging malinaw tayo. Hindi iyon kailanman kinumpirma. Hindi ito kailanman inuulat sa anumang opisyal na article. Isa lamang teorya. Yan paman, nanatili ito sa background, sa huli isinara ang kaso. Salamat sa maraming taon ng pagtatrabaho ng pulis at pressure ng media, ngunit ang mga tanong, ang bakit, ang paano at ang mga natitirang paano kung ay nanatili pa rin. Bakit ang tagal bago na pag-ugnay ang mga tuldok? Maari kayang nahuli ang pumatay ng mas maaga kung ang kriminal na kasaysayan ni Yano ay sinuri ng mas maaga? Mayroon ba talagang mas masamang bagay sa likod ng lahat? At higit sa lahat, ano ang ginawa ni Miyako para marapat sa gayong tadhana? Siguro nga si Yano talaga iyon sa simula pa lang. Isang lalaking may madilim na nakaraan na bigla na lang nag-snap, o baka hindi na natin malalaman ang buong katotohanan. Kaya, ano ang sa tingin nyo? Talaga bang nagsilbi ang hustisya sa kasyong ito o mayroon pa bang higit sa kwento kaysa sa nasabi sa atin? Ipaalam sa akin ang mga inyong iniisip sa comments at iyon lang para sa araw na ito. Salamat sa panonood.